sa mga pagpanginahanglan sa imong mga Holy Spirit that is in you. You have that salvation power, your knowledge in us, on us. Kundi naman niliipong ibagabi. Kung samtang kami, mag-concentrate, mag-apaw tuwilo ang ibigay mo. Gusto sa mga mabati mo. Sunod sa mga sinas. Iabrihan na mo ang ilulungog na mo doon. Physical, ang ilulungog na mo spiritual. Hanggang kinibusan, sa putang na gusto dito. Ipaabot, ipadaan, isunod. Ginamit, at ikaw, ang imong alam. Wala'y mahimo ang imong alam, Lord, kundi ikaw magagawa, magagawa. Akan salamat kayo, Ginoo, manansalan ka. That you will never leave us nor forsake us. As long as we continue to honor you in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. Pagpakalan tayo, Ginoo. Hallelujah. Praise God. While you praise and worship na mga igsoon, loud kaayo ang ilog sa Ginoo nga ipasabot pag-ayo, gitipin pagpasabot ni Lord ang nahitabo sa Judges, chapter 6, verse 7, na hismilan kanina sa Sunday School, nga, kung this is the first time na na-encounter na ako ni na murag ipasulod ko ni Lord sa sinabi yun. Huwag galing-galingon ko nga siguro doon ay those times, doon ay mga army na nag-shout na God is good! Kaya wala nakasunod ko sa sinabi yung night soon. Kaya nakulong ko kami na, as we continue to worship the Lord, kami na po kung sa gusto ni Lord na ipaabot sa ato kanon. Iiling ang mga oras ng minsan. Kaya yung Lord, ikaw naman ang nakaibalong sa ginaan mo panginahanglan. No spiritual need, no, of the time. Kaya kung ako lang, siguro kasing-kasing, anak, yan na minsan. I can always prepare a message na gusto na po most really needful karong panahonan sa inyong ginasabi. And that's why ang akong gianda way soon giusap ni Lord. Iyang pasumpayan ng Sunday School might soon doon sa mga dibupo niya ng mga pagpasal. Amen. So balik ka sa Judges chapter 6 verse 7. Kaya gingon ko, labi ang magiging kayo, Lord. So katuma na lang sa mga katawan na bilin. Wala yun. Percentage ang nabili. From 32,300. Ang nabili 300 na lang. Imagine lang. Yung na Ginoo, sa 32,000, iinan sa Ginoo si Gideon. Daghan ra maayo na ko ng katawan. Kulani na! Kaya kung munaog mo niya ako sa pagkukatan, makaiwanon niya ako, kami naog mo, tungod sa iyong kaugalingon, kung tungod sa iyong kadaghan. Grabe! Tingko nga, akala na. Grabe! So, tulog ba, hindi kuwangan. Naging saksyon ni Lord si Gideon. Ingna, tawaga ang mga tao tanan. Ingna dayon, kinsa tong nahatlok na muuman sa pangbuhatan. Ipapaulit.
Hallelujah. Totoo man. Dagang ganahanap. Panggumata naman eh. Na mauli ang 22,000 army na mauli na nahadlok. Nabilin 10,000. Tingnan mo din si Lord. Dagan na kayo na. Gideon. Kung madaog mo, maingon niya ako nga, dinaog mo, kay tapan mo. O dinaog mo, tumas niyo pagbalingon, katapos, palikapon. Kaalam, kapalo, kabright, kamaayo. Dinaog mo tungkol sa inyong mga koneksyon, tungkol sa inyong abilidad, tungkol sa inyong mga talento. Kuwala na. O, nag-instruction naman si Lord. Daga sila dito sa tubig. Kung kutob sa makita, di mo nga mag-inom dito sa tubig, kagalang nahangop yung pag-ay sa tubig na halos dili na mo nga kung magluhod na lang dito sa tabangan sa tubig kaya magsina lang inom. Iba mauli. Ang ibilin, katong nag-inom sa tubig, but at the same time, nagbantay, careful. Mawaitin. Then finally, 300 na lang na. Kaya katong mga tao, nag-inom ng tubig, pero careful kayo. Kainom ng tubig, pero galingit, kabantay, kay naikam. It signifies the life of a Christian nowadays. Daghani niya sa pagpanangagat sa Ginoo. Daghani backslide. Dili na masakta ng kinabuhi. Unsa naman din kinabuhi na akong Kristohano, dili naman ako masuwat ang talang na akong kinabuhi karon. Sugad na ng Kristohano na ko. Daghana niya because they wanted to compromise the standard of this world. In spite of the fact that the Lord said, do not conform to the standard of this world. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Whoever loves the world, the love of the Father is not in him. Christian, chapter 4, verse 9. That's why daghan gid kalisod ba di ay sa Kristohanong kinabuhi. Maybe they think that life here on earth is all that matters. Nalimot sila ng Yesu. Nga ang kinabuhi hindi na kalibutan, lumalaban lang. Isa lang ang kinabuhi na permanente. Ito ang kinabuhi na kitagana sa Diyos sa mga Kristohano, mga katawhan, mga kanukan. Lagi pala tawag niya mga kakatan. Ito lang nila, mga Yesu. Umangkani ng mga Kristohano, busy kaayo, building strong attached here on earth. Kaya naglimon sila, kinakita. And because they were so busy building an attachment, a strong string attached here on earth, busy sila sa compromise. Kung unsa ang uso, unsa ang urong, hindi nga kalipat. Nalimos sa sexuality sa kinabuhi ni Gideon mga igsoon, clear as in crystal ang tawag ni Lord kang Gideon. Si Gideon na ang nakapatik sa tawag sa Diyos na siya ang muli sa mga katawan sa Diyos, ang buntugon, ang kubat between the Midianites. Siya ang nakatungog sa tataw ng instruction. O maybe, ikanuha ang iyang right-hand na si Pura. Pura ba itong ngalan na ito? Maybe, iyang ka-i-relay kang Pura. Ang mga instruction ni Lord. That's why si Pura po during that time is cooperating. Nag-cooperate siya sa bisan po sa mando ni Gideon dito sa mga katawhan tungod kaya iya maisulti na mando dito sa mga katawhan sa Diyos. Iya po nanuog
na mandukikan sa iyang ginukikan sa Dios na angayan niya i-relay ngadto sa mga katawan. Grabe kaayo mo na igsoon ang kinabuhi ni Gideon nga kung atong tanawon sa atong panahon karon, there's so much significance of our Christian. Sometimes na ay ipadayag ipabuhat ni Lord sa atong kinabuhi na dili nato gapakilan because mo Christian. Ako ra isa Lord. Kaya nagano, yes. Ikaw ang akong istorya. Klaro kayo. Ikaw karon ang akong gamiton. Ikaw karon ang akong istorya kay ikaw ang akong gamiton. Dili sila. But we cannot move fast because kaluhag-luhag taglakaw makita na isa because we wanted daghan na. Sama kang Gideon. 32,000 army. Sa diyan ipabuhat ko siguro sa mga things. Even my children. Dili ko makakapagod naman sa mga anak ko panigulig sila. Dili sa Diyos. Ikaw pa ang musundok sa mga kasilinganan. Mangandaan ka pa sa iyong siya. You have to prepare your personal heart. Aron nga sa dihang magtindog ka. Magsulti ka. Dili mamahin ikaw ang sayo. Ang magkatulong ay kamasino sa iyong mga. I cannot even ask for assistance in the Jesus. Solo, mga igsoon, solo pangupa. But I know that the Lord is with me. Ang ako lang gigamit ng paralan. Luhod o kilang. Luhod o luha. Nga Lord, ikaw ang mamuha. Just like sa naipapag sa kinukoy ni Gideon. Ikaw na ginawa, the battle is not yours, Amen. But mine. The battle is not yours, but mine. Kung daghan mo, dili focus ang tanan. Dili ta kagarantiya ng focus ang tanan. Kaya many times sige ni Pastor Sam. Kung daghan mo ato sa kiluhaton, there should be some of you who will intercede. Doon ay pansin niyo mo share. Doon ay pansin niyo nga mo praise worship. Kaya wala mga significance. Kaya pansin niyo gamiton ang tanan. Pag-abot dito sa maungan dapit, walay chika-chika. Mamuhat ang tanan, wag na ay gawalin mag-intercede ang tanan, pag-ampo ang tanan, mag-rebuke. Kaya because the wicked spirit is going to sometimes magpugas pag magwawali na ay waiting na mga kautan ng mga espiritu tuhak ko na ritso ang sins. Amen. O mahimong sayang kay kawaton sa kaaway ang pulong na kibukas. O mahimong sayang ang oras, ang panahon because the end of the world is near. Importante kayo nga ang pulong masakop sa tanang dapit. Kaya aron ang tanang mga katawan, pag-apot sa pagkukong, walang bisan kung saan naman kayo, no? Na, Lord, wala ako nakadungog. Wala ako nakadungog sa mensahe sa kaluwasan. That's why, ang ginugusto daghan ng mga workers, quality workers. Quality workers. Hello? God needs quality Christians. Quality workers. Na mamuhat sa kalidad na pamaagi sa pagpamuhat sa naglukod na dili na mahimong sana. Hallelujah. Sabihin ulit ko mga iso. Alas 8 sa gabi. Nagpatago ko sa mga anak. Diyan sa mga dili ko masama.
Kaniyon ko mauli ko. Kaya ako'y lumatod. Mag-isip kong hibo sa pag-unay. Dili sa Spirit. Wala mauli ko. Hindi ko man. Nakapugas ko. Kung hindi man ako mabatiyan na ay mga alidaw na siguro na yun ko. During the time, siguro may isa. Twice na ito ko. Every Thursday. Kagawin. Siguro kakaulan ko. Kanang shower ng klase ng ulan kayo ilalagay. Mas maayong pa ang mag-ilanan ka sa pusong ng ulan. Pagkapos yung malayli ko, dininso pinabasa ka sa ulan. Ang hindi ka mamusa. Yung ka na matalingsikan lang ka, may ikapoy ka na kahit ano sa balay ng tulog. Ang mo galing prayer sa siya na lang kahit sa kapapoy sa ulan. Ang kailan ko may iso, dati ka na magaghan ko kung alam ko. Ngayon mo nga, alam ko, saan? Inaladalan ako ang hinala, kabati mo na ako ang hinala. Then, finally, kakakabon breakdown. Okay, so, whole body, nagaling ko nga. Pero, kabalo ang mga bata, because ilang ko yung kabalo sila, ang ako kasi na agad. Pero, agad na dala sa oras na ito. Ang ako lang ko si Drive My Soul, we can always do the work of God bisan pang nag-inusa. Oh my soul. Dili kinahanglan bangun sa magdagan. Yan nilitulino kikikalita. Ayaw kalimot, kaumali mo ang Diyos. God of God, the King of all kings, the Lord of lords. Ikaw na ginoong ang Gideon. Unahan mo. May posibilidad makasuot ninyo ang ipong himaya. Mayroon niya mo ninahok mo kanaghan. Tungod ni sa among kanaghan. Tungod ni sa among mga maayong abilidad. The power and miracle of God always work in a few. In a week. Doon ang pulong sige naman sa Corinthians. In weakness, my strength and my power becomes perfect. Siguro ko ni Lord, siguro ko ni kung doon ay accomplishment sa iyang doon ang lumukimaya. Wala'y bisan mga kawari, bisan gamay, mga sa himaya. Ito ni Lord, I have created you for my glory, and the glory I will not give to any other. Kinagahan mga Kristuhan, mga Kristo. Ang mga silimukin sa Diyos. That's why the Lord is looking at the heart of all Christian. Kabasin ang Diyos sa kasing-kasing. Kay malindan man ato ang tao sa tinuod nga intensyon sa atong kasing-kasing. Pero sa Lord, hindi nato malindan ang Ginoo sa tinuod nga motivation, sa tinuod nga intensyon sa atong kasing-kasing. That's why God is always after sa kasing-kasing nato. Sa kasing-kasing. May mametang, ano nalagis? Ako lang tatong worthy. Ano siya, may ibuka na dilipat siya worthy. Wala ba di ba nakita isuon? Ang iyang kasing-kasing. How the Lord sees the person. How the Lord sees the Christian. Ayaw mga banggitan, ng mga alagad sa Diyos, mga tinapon, hindi na kalimutan. Pero in many miracles, ang gagamiton sa Diyos katulong mga ultimo. Ganili, mga hindi na. Mga ultimo na wala na kahukuman o Bible school. Mga mananagata, mga pandayra, mga ultimo sa katilig. Dili, mga sikat na leader in this world. Not even sikat na mga leaders in the Christendom. No. Kaya gusto ni Lord siya ang mabuhay. Sa atong kinabuhi, may igsoon. So, sama kita kang Gideon nga gamiton lang sa Ginoo. And there are things na makita nato ang significance ini.
Kung kaganina ang pangunta na how the Lord moves, sa itong pangunta na ganito sa how the Lord moves during the battle, pero mga son, what is the power? No? What is the power that God has given to the army in order to battle, the sure winning of the battle will be achieved? This is chapter 7. So chapter 7, so verse 4. Ano? Now at verse 3. Okay. Chapter 7, verse 20. Then the three companies, because 300 for every company, tulog a grupo for every company, 100 army. So gipahin. Then the three companies blew the trumpets and broke the pitchers. They held the torches in their left hands and the trumpets in their right hands for blowing. And they cried the sword for the Lord and of Gideon. And every man stood in his place all around the camp, and the whole army ran and cried out and fled. When the 300 blew the trumpets, the Lord set every man's sword against his companion throughout the whole camp, and the army fled to Beth-Acacia towards Zerera as far as the border of Abel. Ang mga kuwanan ni siya. So, ang atong itakol may sword is in verse 20. Verse 20. In order to win a battle, whether we like it or not, agree it or not, our life is a battle. Sige na kung kay balik-balik yun. Pagpata pa lang nato buntag, battle na. Sometimes, count and word as 4. Eh gusto na siya magsugod ng pakikinabi, maghatag na siya instruction. Battle na. The battle, even gani sa panahon nga tulog ta, the battle is 24 hours a day. Ang nakatsara lang, because during the time na natutulog tayo, the Lord is the one who battled against the enemy. Because the enemy is a thief, a killer, and a destroyer. Many times, he attempted to kill, to destroy, and steal during sa panahon sa atong katulog. Ang nakachanda because the Lord is always there. Ang Bible kayo na, He never sleep nor slumber, just to be sure na ikaw safety against the wiles of the enemy during sa iyong katulog. Wala yung nakachanda mo yung soul. So the battle begins at the time na kapukala ka, mata na Lord! Mata na kay Israel. Ay sa Lord! Tulog sa Lord. And then, alas 5 na, ay sa Lord! Magtulog sa Lord. Alas 6 na, ay sa Lord! Magtulog sa Lord. Bilang biya ko, dugay ko na matulog Lord kay tungkol sa self. Alas 7 na, after dali na rin kami, late. Inana ang atong kinabuhi sa Kristohanan. Amen! Tapos kawag. Inana atong kinabuhi Kristohanon. In spite of the fact that Christian is a Christianity sa atong pagkipugno dili ni haruhay. Pagkipugno ni because Satan will keep on stealing the right for our right as children of God. Namupuyog langit kay siya. Dili pa namupuyog langit ko. Dili po. Manang pinagwani.
Dili na ako gusto sa ice cream kalagit. Dili na wala ko kalagit. Umanap na ako. Di ko na ako gusto kalagit mo sa ice cream. Oy, alang-alang. Nakaibalota ka na may iksoon. Sa mataghan ba sa pulong sa Ginoo na iya nang gihatag gibupo na may kanato, ikan pa sa adlaw na kita may ilaw, binawag ka Ginoo Jesus. Nagsugod na si Lord o matuto na to using His word. How come? Nga mainuntan, wala akong kabalo, Lord. Sige, nagpag-istorya si Lord sa ato. The problem is we're too busy. No? Kadili na to, sa gulo, dili na to, kay Rico, dili na to, sabi, gusto ganito sa uting Lord ko, dili na, sabi, that's why during sa praise and worship, hindi ko kang ko sa kumay mo, kay, isa Lord, gusto mo to Lord, dapat, yung nanak ng mga isin, gusto ganito Lord, isa Lord, aron aware ka, kung sa instruction, kay hatag ni Lord in order to win the battle. The instruction and the power that God will be used, will be given to you, will be used, ang gamitin mo sa pagkipong sa kaaway. The battle is reality. Kapag kita anak mo iso, realidad yun ang battle mo iso. And the first power that God used for His people in order to win. No? Ang primero nga kahong nga gigamit or gamito ni Lord sa atong kinabuhi in order to win the battle is hindi makita sa 20, initiated the 3 companies, blow on the trumpet. That's the first power. Blow on the trumpet. So trumpet is one of the musical instruments. That's why ang kinabuhi sa Kristohanon, sa diyan na Christian na siya, ikinahanglan ka yung kabalutang mo dahil, kabalutang mo worship sa Ginoo. We need to know how to praise, how to worship the Lord, because praising and worshiping God is acknowledging the sovereignty of the Lord. Who God is, what He has done, and what He is going to do. That's praise. That's worship. I-acknowledge na to ang sovereignty ni Lord. I-acknowledge na to ang dominion and authority of the Lord over our lives. Kung di nakabalo mo dahil sa Ginoo, kung di nakabalo mo worship sa Ginoo, meaning to say, you do not acknowledge the sovereignty, the dominion, the authority, the power of the Lord, Jesus Christ, everything that He has done, everything that He's going to do in our lives. Yan nila ito sa simbahan para magpa-impress lang, para magpakita lang ng Diyos sakit ko, para makita ni Pastor, present ko. No! The ultimate reason why we came here to church is to honor God, to acknowledge Him, to worship Him. That's the ultimate purpose, the reason why we came. Hello? Kung kana ang purpose na ang reason na ni ka sa iglesia, so ulit-ulit mo puno kay kaway, because the Lord is going to move mightily inside and out, from head to foot. Sa imong kinabuhi, dili na, pagkapag sinalan, kumusta yung simba? Hapon, dili na ang imong respond kung dahil makutala sa imong kumusta ang imong worship. Ang imong respond, supposed to be is, praise God. Ang Ginoo nagbaw, ang Ginoo nang lihok, at sana kaayong mensahe ni Lord. Naghatag na ako kadasi, naghatag na ako kalik, o naghatag na ako kagahuman, na mo padayon sa pagpangalaga at pagmakuha at pagkinabuhi Kristohano. Ano dapat ang reply o respond ang tuwing so? Kung napulot sa pag-amin nato siya. Our lives will never be the same yesterday,
the other day, the other week, the other month, the other year. There is always a constant change sa atong kinabuhi Kristohanon. Sa matag panahon na nag-ari pa sa church. The purpose of exalting our God. Our Lord. None other day. It's Jesus. It signifies ang giingon diri ma-exalt the trumpet signifies the praise, the worship na i-offer nato. There is power. Kung naalam na kanunay sa seminar sa power, sa praise, sa worship, so makita din nato how powerful praises and worship is. Because ang atong kaawito is not just an ordinary song na para sa kantas kalimutan nga ang tao ang nag-exalt. Ang atong kakantahon during praise and worship is exaltation, exalting our God, the Creator of heaven and earth. God, our Savior. Kapag kung ang atong kanta rin lahi ang ibayaw, lahi ang ituboy, lahi ang ipasitunggan. But as far as the songs that we have been singing here, sa GCLS contains the Word of God, the name of Jesus, and the blood of Jesus. That is the name ng tumod ng Ginoong Jesus. Sa iyang gugma, sa iyang kaluoy, sa iyang grasya, sa iyang sakripisyo, sa iyang kamatayon, grabe sa paglaom sa kinuboy mulay katapusan. Mauli siya ang mga mensahe sa mga kanta na akong kauliton mga Iso. Praise God, to God be the glory. Kaya I always check every song na nakanta ko sa mga worship leader. The content should be Jesus. The name, the word. So, the trumpet signifies praise and worship the eye. And then the second power that they uses in order to win the battle, or second power nga atong gamiton in order for us to win the battle. Kaya ingon ang pulong sa Ginoo, the battle, our weapons of warfare are not carnal. 2 Corinthians chapter 10 verse 4, ang atong pulong pakigpundo. Di aning makita, kundi, no, are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Kabalong kita, na dili man nalaog sinong bagay, kaya anong ang atong kontra, dili man kini makita na itong isuta pa na ito, atong tama papa, o isus pa ito, dili man rin. Spiritual battle man ang kahimuan sa mga Kristohano, spiritual battle. Dapat masabta na itong mga igsoon, dili kong suko, kahit kasi igsoon sa pagtugid is not actually him. Ang imong kontra, dili na siya, kundi ang espiritu, gagapahindi, nga manipulate, anak, gagasurang-suragon ka, gaulit-uliton ka, no? May na ka lang, ipasupa ka, no? Dili siya, actually, ang imong kontra, ang espiritu, gagapahindi, no? Gamanipulate, may igsoon. That's why, no? The battle, muna ang pakipugnog na ito, dili physical battle, kundi spiritual battle. And ang naibalugin na may soul, sa spiritual battle, ang atong weapon, no? Ang atong weapon is the word of God, what the Lord has said in His word. Muna siya, kulang sa Diyos ang atong ginagitan. Mayroon naman ako may ang praise and worship seminar, kaling prayer, kaling preaching is just but an instrument that carries the weapon of God to the target, which is our enemy. When we pray, because na ayaw na puno, kung saan importante, prayer or preaching? Kung na ayaw na puno ka nga, hindi naman
Inili, ano mag-pray ko man na ganun naman yung si Lord sa gusto, sa hindi na ito, hindi ko na mag-pray. Di ba na inana, ganun ba po inana? Hindi ka na mag-pray. Na mag-pray man ka nga, anyway, si Lord omnipotent, He knows everything, He is everywhere. Nakahibalo na siya. Kung sa'yo nagkagans kinabuhi, kung sa'yo gustuhin mo, sa'yo gusto mo may tapos yung kinabuhi, ano mag-pray ka? Nakahibalo kita may so, how important prayer is. Dapat yung iyon nga, kinakailangan mag-preach. Pero mag-preach pa man, na Ginoo, nakahibalo naman kinsay niya, kinsay nilik. Yeah. Ano mag-preach pa man. Na kung ka na siya, pinili ka na siya ng tao, musulod na sa simbahan. Nalimot po sila. Dahil mga puno kinala, nalimot po sila. Faith comes from hearing. And hearing the word of God. With hearing, hindi na agi-ar mo sa iyo. Hello! Kanumag ng mga puno na inala, di na kinanglan mag-evangelization ta. Di na kinanglan may mga puno kinala, walang musiko. Isa. Pero kining duha importante. Prayer and preaching is very important. Pero mag-unsa ang preaching, mag-unsa ang prayer, and there is no weapon which is the word of God. Because the word of God is the weapon that you carry. The preaching is ang preaching muna yung kadala sa kagamuman. Susama ba sa pusil, kung di ko na yung bukat bala, magputuro na wala iko. Wala may bala. Ang preaching ko na nagbala na maupulong si Diyos. Ang prayer, putakan niya ko nagbala na maupulong si Ginoo. Kaya kung nag-pray na nag-pray. Litania, di ba? They acknowledge na they pray every day. Madagong mga church. Kapray sila. But so why ang prayer sa magtinod ng mga Krismano? Because the content of the prayer is the word of God. Mag-unsa ang preach. Kung sa i-preach mo, kung wala ka kahibalo sa pulong sa Diyos, kaya isulti niya sa scriptures. You need to know the scriptures. You need to study the scriptures in order to know that these scriptures, this word of God, is your weapon. Kung sa imong isangye, kung sa imong i-preach, if you do not know what the Lord has said in the Bible, in the scriptures. That's why, importante kaayo ang pagtuon sa Bible. Kung natuon ka sa Bible, your motive when you study the Word of God, the Scriptures, dili na sa pagpadako, pagpabukas sa pagbalingon, but you study the Word of God para na gamito nimo sa imong paglagaw pagsangyaw sa pulong sa Diyos o pagtuman sa manyo sa Diyos na mulakaw ka. Ikaw si Pablo, go, preach the Word. Philippians chapter 4, verse 2. Preach the Word. Preach religion. Ang ingon ni Pablo? No. Ikaw siya, preach, go. Preach the Word. Wala lang siya rin no, go, preach. Isampayan niya. Preach the Word. Word. So meaning, preaching alone, minus the Word of God, dahil ikaw ka sa niyang magkibati pa. But where is the Word? Kamalota, the living Word is Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Also, kaya ang atong isang yaw. Pulong sa Diyos. Si Ginoong Jesus. Si Ginoong Jesus ang sentro sa atong paglangaw pagsangyaw. Kaya isan pag
economically, you know everything about the scriptures, unless and until hindi mo ma-mention ang gospel, the good news about the Lord Jesus Christ. That He was the one who sacrifices. He was the one who died on the Calvary para pasiluon ka, para liwason ka, magkatagan ka pang pinapuwi. Unless the Lord Jesus Christ is preached to the public, useless ka po na itong pagpagwaling na isuon. Amen. This is the very essence of preaching. Dapat may maluan na po. Mas Isus ang sentro sa atong pagpangwalay. You see? So, di kita kaingon sa importante niya ay prayer, preaching. Importante ning duha. Kaya kining duha ang gagamiton sa Ginoo aron nga ang iyang ginaliban, ang pulong niya, ibutang nito aron may kagahuman. Because the power belongs only in the scriptures, in the word of God. Not in preaching alone, not in prayer alone. When we pray, we do not know the scriptures, the word of God. So sa mga rani, sa mga pag-ampo ng litania, repetitive prayers. So sa mga rani. But if you know the scriptures and you are aware what are the promises of God during your prayer, di ba, Lord? No? You remind the Lord for His promises. Di ba, Lord, Lord? Go and preach the gospel. Dili man ako kaya, upali ko, Lord. Ikaw po mo ba? Di ba, Lord, ingon ka, I am with you always, even until the end of age. In prayer, kung wala ka kayo kung sa sulti ni Lord, sa iyang mahal na tulong, you cannot claim it. Di ba, ka, Lord, I will never leave you nor forsake you. Ingon ka, Lord, you are my helper. Ingon ka, Lord. See? Nobody mo kaya nga, mas important yung prayer. Okay na pala preaching. Mas important yung preaching. Okay na pala prayer. It is as if the two sides of the coin. But the value of the coin is the word. The value and the quality of the coin. Maklaro nito ang kalidad. Ito ang valor sa kwarta sa coin na 20 pesos. But the two sides of the coin is prayer. Preaching. Ano na siya may isuon? That is the two sides of the coin. Sa itong Kristohanin na kinabuhi may isuon, you can never preach unless you pray. And you cannot pray that you cannot even preach. And you can only preach and pray when you know the Word of God, when you know the Scriptures. Because it is actually, the Word is actually the power. The power belongs in the Scriptures, in the Word of God, in the Bible. Because many prayed, many preached, ang kalagal tayo sa mga bundok ka nung nagsangyaw is mga kadalanan, But their prayer is not in line with the scriptures. Their preaching is not in line with the scriptures. That's why importante kayo mailalita ng Panginoon Jesus. Because si Pablo, I considered everything that I have acquired as dung, if only to know Jesus. Si Ginoong Jesus yun actually makes. And this is the significance, no? The first significance, the first power is the praise and worship. Significance of the blowing of trumpets. The second is makita natin and they broke the pitchers. The broken pitchers signifies the broken lives. Sa atong kinabuhing Kristohanon. We need to be broken down. Hindi na hamlan na ito kay kundili. Ang atong pagtihang pong mga kapaling mong
Di kinahanglan ka mag-broken down na in order to the power of God to take over. Unless naapay ako lugod ni, okay na. Kaya tani, sa naapay lang ako ito, you need to be broken first. In order to become useful for the master. Kalilit naman magpag-puhon. The power of God cannot work sa Kristuhanong magpag-puhon. Na marag kaya niya ang talagang bisawal ng Diyos. The pictures is broken. Okay, broken na. Dili na kinahanglan kaptan. Pulpog naman na din ako tumakaptan. Do not magnify your lives that also already been broken. Ayun ay malibay kung daan mo kinabuhi. Do not magnify your life. Kaya in the first place, as far as Jesus is concerned, your life now was hidden in the life of Jesus. Si Jesus na ganun ang nagmalas kinabuhi. Yung siya na ang nakakita sa imong kinabuhi. No, sa do not magnify. Ayaw na. Amen. Wala kay sanadan ang may grabe yun. No, ulaw ka ay iskuta nagdaan nga kinabuhi. Hindi na nato yung magnify. Kung mag-iskuta pa kung kinabuhi, ang aking ko at may pasga po. Ayun na nagdaan nga kinabuhi. Wala na nada, wala na nagkatan. Nagkatulog kay bayaan sa Diyos. Ayun na. Ayun. Sister, kumusta yung bilang kumapigil ka niya, tulungan ko na. Tapos maglantas pa kung kinabuhi nato. Alam yun na. Magkakuulaw kayo, tubangan sa Diyos, katubangan sa tao, pag-isputan, patulaan ng kinabuhi, ayaw na. Nagkasutandas pa kung kinabuhi, may tungkol kang Kristo. Kaya kinabuhi nga, ngayon ang kumatunan, may tungkol kang Jesus. Grabe ang gumawa sa Diyos. Grabe ba kung kinabuhi na nihatan ni Jesus sa aking kinabuhi? Grabe, full of assurance, full of hope, full of life. Grabe. Full of power, full of joy. Grabe. Ana na siya may soul. So the broken pictures actually, it was broken because pili na siya usable. Ang daan na itong kinabuhi, nakatag panalangin si Diyos o panalangin si Sikatao. It will never bring glory to the Lord and it will never edify the other. So, what's the use? So, and the third, makita na po niya, the second is the broken picture, the broken lives. Grabe mga kapabuhan ng gawang sa Ginoo sa mga kinabuhi ng broken. Tanaw lang po, that's the second power. The power of God works only to those lives na broken. Wala as in wala. Wala as in wala. That's the time that the Lord's power will take over. Mayroon naman ako ngayon, so sa unang panahon, sabi pa kayo ko, ang ganay mo ato sa church, magtuloy. Kung yan sila, labi na sa mga instruments, sa praise and worship, ngayon sila nga, just empty yourselves. I-empty ang iyong kaugaling so that you can welcome sa pag-umay tutlog. Just empty yourselves. Sabi no? Pinapulong sige mo nga, if anyone be in Christ is a new creature. All things, i-empty na, all things has passed away, new things has come. Isaiah chapter 16, but you no, verse, nalibot na ko, no? Forget the past and remember no more the things of old, because I will make a new, no? The best kay ko alam mo isun, di pa inumdum lang na sige ko, yes Lord, no, bago na ito yun, ang ihipon mo sa among kinabuhi ka, Lord. Salamat kay Lord. It is not because we are worthy, but because you are worthy. Ikaw ang worthy. Mo gamit ani, mo kahimulos ni isalubili ni worthy. Pero kay ikaw lang ganyan, ikaw ang worthy mo gamit ni mo kahimulos ni klase sa kinabuhi.
Hallelujah. Amen. So, and then the third, makita na po, they hold the thirds. Kung sa hiling sa thirds, kanang gawin dito na kasika-sikat. Thirds. Sulo. Sulo. Kaptan na yung sulo, ha? Tanawag mo. Kaptan ng sulo. What's the significance of the terms? Let your light. Let your light. Ay, sukat kagahuman. In order to win the battle. Kaya masilila, dili na madalas sa talong-talong. Believe you. Shine the light. Over there, ipakita ang kahayag. Pero hindi sila may Kristohanon. Dapat ang explanation. Ano ng Kristohanon? Pero yan, dili siya Christian part. But sad to say, Kristohanon. Ibalik yung Jesus, let your light so shine before men, that they may see. Dili nila makita ang Ginoo. Sa imong kinabuhi kung dili ka magdanak may Ginoo. Kapati ang imong kahayag. The only light that will shine about this dark world. Gintingin kahit kalibutan may Ginoo. Laging patakot sila. Left and right. Linis wala, linis to. Ang tumangan, likod. Grabe ang salapatan. Kung wala ka na mag-up na, dapat kung kayo nag-destroy ni Lord, kiling kalimutan. But because of you, nga naapay nagdanag, naapay light, na tsada pa ng tao, si Lord ka naman pagtanaw sa kalibutan, gibugla niya, kanina pa'y mga Kristo ano, kagandang, hindi mo dapat, you are the light. You are the light. You are the light. Wala nila ma-destroy ni Lord, ang kalibutan nila makita pa ni Lord, naapay kahayag, naapay ganang lahat namin. Okay, kung may magalang pa yung sumay ko na Ginoo, i-destroy ko na niya, walang kulas. Grabe ang ilat ni Lord sa iyang passage. No? To give the opportunity to some na wala pa nakailang sa kamatuoran, wala pa nakanawag ng Ginoong Isus. Wala pa nakabati sa mga ipalilakay tungkol ng Ginoong Isus. Grabe ko yun. So, na ang hugma sa Diyos. Grabe. Kaya ngayon ko, this man that you are so mindful. Also, ako yung kalimutan is only part of your creation, Lord. Sa isa lang kapag destroy yung kalimutan, is only part of God's creation. Pero, how the Lord loves the earth. Grabe. Yun sa magkrabing magkugma sa Ginoo. When He created mankind, grabe ang kugma sa Diyos. Especially yung pagkugma niya sa tao because He created mankind in His own image and likeness. Ibutang niya sa, before na ibutang ang kalimutan, daw ibutang ang tao, ibutang siya niya na ang bulan, ang bituon, ang bulan, in order to serve the people in the earth. Aron alagaron ng mga katawan na ibutang niya sa earth. Wala ganin niya gibutan sa ubang planeta, sa Venus, sa Jupiter, wala. But the sun, the moon, the stars, gibutan niya sa earth ko, mapahal na ang Ginoo just to serve the mankind. Grabe. Gabi, magabi-iligit yung kayo kay kung walang bulan na may stars. Kung adlaw, hallelujah. Dili susama sa Venus sa Mars. Sa Venus or Mars ba ang tugnaw ay sa natanan na marag ma-frozen ang tao mo ato anang lugar, anang planeta. Sa Mars, between the Earth, the Venus and the Mars, kung dito po, grabe, kainit kayo nga mamahimo nga ito particle sa mga klase ng planeta. Kung naglasan ang Earth in between of this planet. Grabe mo kay,
kuan kayo, dili kayo, init, ang earth na tanawan. Especially in atmosphere, iputong ni Lord ang atmosphere na panahon sa adlaw, kung init kayo ang adlaw, but there, ngayon ang mga tao na, hindi kayo init ka adlaw ba? Pero alam ka, salamat sa hangin. That is the atmosphere. Hello? Kinsay Francis Pinas. Diba? The air. Matibangan ang kainit sa adlaw. Kahuyupon ka sa kapugnaw sa hangin. The Lord is the author of all these things. Ibutangin niya sa earth in order to serve mankind. O reklamo ito siya, ay, ito kayo sa adlaw karon. Pero every time na wala, huyupon po sa hangin mo ito na, ay, salamat sa. That is the atmosphere of the earth. Ibutang ni Lord na di kayong init, di po kayo tugnaw. Neutral na din kayo ng iso, na nila po tamabing in a sizzling barbecue. No? Hindi po tamang frozen. Mamay po ta ice cream. Mamay po ta ice. Grabe neutral kayo ang atmosphere sa earth. In ani, dili ba na ito one way so ma-comprehend ang pagkagamahanan sa Diyos, ang may kumaon sa Ginoo. Lord, salamat din kayo. Wala ka na sir, kayo mong gibutang ni sir. Alam mo, mo gibutang dito sa life planeta, Lord. Kay, in other planets, wala human na survive. Why? Because there's no atmosphere there. Dili neutral ang kainit, dili neutral ang kabugnaw dito sa planeta. Amen. Pero how the Lord loves the earth, ipon niya, ipon na ikaw, ako, kitang tanan. Gimog na sa niyadaan ang ilaw, ang bulan, ang mga bitong. Parang inibog na niya sa tao. Wow, ready na ang tanan, nanay kagat, naanay spray, naanay, siplas pagkihatay ni Lord. Oh Lord, how loving you are. How powerful you are God. Ngayon ka mo alam sa Ginoo. Kamay lang pamilog-milog na. Wala ta. Kani mo makita ay sulong sa damo sa hugma sa Ginoo. Ikaw, anian, biyaan sa kadyan ang langit. Anian ka, parang pakamadyan ka sa krus. Aron mo asungkang, bayaran ng imong mga sala, hatagan ka sa kailangan yung langit sa everlasting life. Kaya nakita sa Ginoo, kanila kalibutan, malisod, malistoy, managinian. Inaana ang mga sa Diyos, wala man inatuot, sink in sa atong heart ng mga soul. Lord, salamat yun kayo, Ginoo. Di ba? Many times we grumble, di ba? Muna na, pero bisan inana ngayon so, nakita ngayon sa Ginoo, kahibalo kayo po, ano ni mong kahintang kanon. But I am still in the process sa kinabuhi. Ayaw bang pagkakas? I am sovereign and I am taking control of every situation. Ikontrolan na ako na. Dili mo ma-fathom because your mind is feeling. Ako ang Diyos. I am what I am. I am sovereign. Because magpagpagpag ang Yesu. So siguro kung imo lang tanaw ni na wide scope, gimove na ni Lord. Makaingon din ka wide scope, grabe Lord, how many times I stumble and fall, pero naa ka kanunay. Sige na, stand up. Okay. Step, 2 steps, 3 steps. Move on. Go forward. I am with you. Never leave you. Lord, bless you. Grabe mo yun. Tinabuhin na akong ilimit. Muna hindi ko makaugdaw. Okay, papa.
Simba. Dahil ako. Kay ko, Lord, worthy ka. Worthy ka nilipuan. Worthy ka kay tuboy. Worthy ka mapasigan. Kaya nga akong kinabuhi. Wala na. Pero ganun kinimuli mo siya. O, wala lang di mo siya kung nili mo pag-ibitagaan. Grabe. Wala isang kabitahan na niya sa akong kinabuhi. Karoon. Na makasuffice para lang kumakabalos sa inyong kain. Wala yun. Even my breath, dili yun din magamit na para lang makabalos ko sa inyong kain sa aking kinabuhi. My talent, it is not enough to suffice para lang makabalos ko sa inyong kain, sa inyong kuma, sa inyong kalungin. My money, my job, not even na makasuffice. Huwiin ko na makabalos ko, Lord, kaya magpapang ko na ng kuwatan. Makabalos ko, Lord, kaya daghan kong mga abilidad. Daghan kong connection. No. Kaya, di pa, tanan butang na asig mo. Siya na yung pagkakas. Cannot even survive. Kinigit ako kasurvive kung ilang ang Diyos. Grabe. Matulog lang ang gabi, may so, kung i-allow na ni Lord, wala na yung kapasaran, kinabuhi. Wow, ko na lang, di ka nakamata. Kung pumuri ka, hindi ka nakamata, kung takin nun, ibang mo. Pero kung nato ka, hindi ka nakamata, kung takin. Inilisog na yung hardship pares. Pero tinunod na siya Kristo. Nobody can prove in front of God. Nalaghan ako na acquired knowledge, Lord, because galing mga knowledge na acquired na ito. Yung si Pablo is just a dumb, affected. Kabalo ko may isong na ako i-prepare mga kasins. Tulad pa. 1 week na rin yung mag-impacted sa kasi. But when the Lord spoke, dili na siya. Ang iyong ihatag, ang iyong pagpika. We need to obey. Pag ngayon ng Lord, dili na mauli. Kabalo ba mo, ang ihatag sa ating chairman, maupat ka timba sa summer camp? Grabe yung pagpadayan ni Lord. Wala'y pagpilipisan mo sa alaman. Magkamit ka nyo ng pantulis. Dili na makaingon na kalimoy siya na sa tanang upat, kalimoy siya. Kay siya lang. And I want the process of listening the voice of God. Ang usap mo ay siya lang. Hallelujah. And the next power that we need to use in order to win the battle. Even in that way, so, ang ikatulo, no? We need to hold the torch in their left hand and the trumpets in their right hand. Can we imagine the trumpet? Listen pa yan siguro kung pag-blow sa trumpet kung may gawiran sa kay diri trumpet. Ya diri suga. Imagine that for Jesus. But the grace of the Lord, kaya lang yun, no? Sila sa una, mag-puskan mo ba sila physical, ikuan sila sa una. Sama ka na ito, magagkugan, matambong, kulang daw ka ng physical strength. Pero sa unang panahon ni Nana Maison, kaya lang kawin ito, tropita. Wala. Sulok. Tanawa lang yun. And in the right hands for blowing. And they cried. They cried. They shout. Not in other words. They shout. Matong ako i-mention ko kanina mga iksur nga, there is something in the shout. Grabe yun. Yeah, ang shout nila, the thing that they shouted is the word of God. Ang buwan, wala na sila na, mabuhay ang
sa Ginoo ang ilang gisyakit pa isuno. And they cried, the sword of the Lord. And what is the sword? The sword, you know, Ephesians 6? No, the sword is the word of God. The word of God. The sword of the Spirit is the word of God. That's why we need the word of God. This is one of the power that the Christian should hold. Tikada na na po, bakers na po. Wala man kalit ko pa sa pulang sa wala. Makulong na likat siya. Sa pulang sa Diyos. Wala rin kita kakilugdan po value ang pulang sa Diyos. Praise the Lord, dapat diyan yun ang pulang sa Diyos. At least doon na yun na pulang sa Diyos. Ito, is pagpupundok. Kaya ito mga kabahagi, kung mag-isgot na sa pundok, isgot, bangit na. Wala ka lang, dibati na. Pero pulong sa Ginoo ito isgutan. There is power in the Word of God. This is the only offensive weapon that we have in Ephesians, diba? In Ephesians chapter 6, verse 10, gikan sa 10 pa, ikaw sa 17, isa-isa dito isgot ang mga defensive weapon nato. But in verse 18, yun ito, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kahayimong tamay suon. Ang atong kagahuman in order to win the battle is in the Word of God. Actually, really good na. Sa kaabi ni mo may isuon, bahala pagtuig na mo na nag-sharing sa Bible study niya. Unless the Word of God is being preached. Mga gani na basic yun kayo Christian teaching, our basic steps to Christianity. Is what diretso kinabuhay ayaw langaya. Is what diretso. Pag kung kinabuhi, kung saan pagdawat ng bagong kinabuhi, kung sa assurance, kung new life, is what diretso. Kaya, baka sili na mo magkita, is what diretso na. Sunod po lang, abroad na. Diretso, ayaw lang na, ayaw lang sa singkot. Yes, diretso si Jesus. Kaya sa lihang manawatan niya si Ginoong Jesus. That's the beginning of the work of God. Philippians chapter 1 verse 6. Dili makasugod si Lord sa trabaho kung dili na kinatungsugdan sa ipadawat yun ka Ginoong Jesus. So that the work of the Lord. That's the beginning. That's the starting point. Wala'y masugdan na hantod. Dili sugdan ka Jesus. Why? Jesus Christ is the foundation. Dili maumalang-malang kung diretso na nagpuwede sa kansyagan mga Diyos, ipaglasang-lasang rin mo ang tsada ng bintanaw niya. Dili strong foundation. Muna naganda mag slide. Dapat strong ang foundation. Ingon ito? Grabe no? Ingon si Pablo. Ingon si Pablo nga. Giplastar ko lang tanan ang mga kagamitan, ang gamiton ng foundation, which is the Lord Jesus Christ. Tanawag sa lang ito may soul. Okay? That's one of to first natin, as ito makita, primero ng timang yung present ni Ipan. Jesus Christ, yata sukot Ginoong Jesus. Kay bisan unsa pagkatrada sa mga materials sa imong balay. Ang imong balay is your Christian life. Bisan unsa pagkatrada sa mga materials na imo nang ipang-pesta. Kung ang imong fondasyon dili strong, and the only strong foundation we have is Jesus. And that's the time that God will start the work. He who began a good work will be faithful to complete it. Matulad-anon siya, faithful to complete it. Unless wala si Jesus, the work will not gonna be.
Dili masugdan sa Ginoo. Ang tawang galing tao sa kalibutan, kinahanglan na-convert sila into Christianity. That they should receive the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. That's the beginning. Kaibigan, palagi nagsimba-simba na sila sa simbahan sa born again. Unless wala si Jesus sa ilang kinabuhi, matingala ka, there is no change in their lives. Because the starting point begin at the strong foundation na mao si Jesus. And we, as ministers, we need to, ingat si Pablo dito siya, you need to be careful how you establish. Kinahanglan magbantay punta. Tala si Pedro, si Pablo, ang kitagaan ni Lord, aning mga mga materials para gamiton. And the material, the quality material is Jesus Christ. Gihatag ni Pablo. And then, kuan ni Pablo. Gihatag ni Pablo sa mga leaders sa church. Pero iman siya, but be careful how you build it. Meaning, always go back to the basic. Always go back to Jesus. I see Jesus at you. Ang pagka. Likunin din ang balay. Hindi na pilitin. The work has just started. Dagan mga leaders ka nun. Sa mga nag-comment church, sa mga born again, nag-backslide. Mga worship team. Mga ayaw na kayo mga na. Worship leader. Oh, grabe. Grabe kasika. But why is it nag-backslide? Because the foundation is not strong. Maybe they read the Bible. They know some parts of the Bible. But unless ang tao, dili mo ilang ang Ginoo Hesus ang padawag kaniya ang Ginoo manluluwas, the work has not yet been started. Because the foundation is Jesus. Masugdan lang sa Ginoo paglihok pagtrabaho. Igsoon, base na trabaho, nagtrabaho sa Ginoo sa atong kinabuhi, wala pa ng kawanhap. Amen. Amen. Lord, ganun po, mabog kami, pasensya, mabog lahutay, adali ka mong masulo. Mga inana na trabaho, no? Sir, nahanali ang kong kinabuhi, mga igsuon. Hallelujah. That's the power of God in order to win. That's the last significance, the sword of the Lord. The sword of the Lord and the sword of Gideon is the word of God. Ang pulong sa Ginoo, kinahanglan i-shout, himong pagkain. It speaks about preaching. It speaks about praising the Lord. Kay loud man. So kay loud, imo na ning isakyaw, ipahibalo. Propaganda. Imo na ning why? Because when we exalt the Lord, you're so good, Lord. Diba? You're so good, Lord. Dili mo, kanang ikaw, kanang kuwan ka mo rin, ikaw nito makakang kasi bro, is ang buong corporate solution po, ganyan yung lang. Woo! Why? Because we are too proud of what we have. What we have is the Lord. Wala man ang ulaw sa Ginoong Jesus. Wala, dili na niya ikaulaw. In fact, kaya tayo ipakaman dyan sa krus. Ipakita yung tibong kalibutan na this is how He loves us so much. Yung pagkakatong ang ayos po na pagdahil ganyan. Hallelujah, praise the Lord. Glory to God. Dili na ba? Kung dili, kanang mapagkarpuan ng klase, kay dili na siya matawag ng praise. Kung dili na siya loud. Matawag lang na siya ng praise. Tinukot na nga pagkay, kung loud na siya, public ka. Woo! Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Let's praise!
Pero kung hinay na siya, friends. Kaya yung mga pagkain islaw, kailangan ipasikat mo ang Ginoo. Ituloy mo ang Ginoo. Kaya wala na ilaking Diyos sa tanang Diyos. Ginoo sa tanang Ginoo. Hari sa tanang hari. Maluluwas sa kalibutan. Mahalaga Ginoo na buwang ka. Ako na buwang ang Kristo. Kaya ikaw, ang ka na buwang. Ako na buwang sa Diyos. Pagkamutin, umarkas ko, ikaw, ang ka na buwang. Grabe kayo na may so na t-shirt na siya. Masakuhan na nung kayo na tayo. Ako, nabuang sa Ginoo. Pag-abot markas likod, ikaw, ang kanabuang. Inaw ka mga Kristuhanon ka, ano? Ayun na, maka-reflect kung tatang na yun. Sige, tao, tinawag mo. Asa ba ikaw nabuang ka? Sa kuya? Sa akong cellphone? Sa akong gadgets? Paano pag mabuang ka, basta kaya akong Kristo nabuang. Kaya siya man ang author and finisher of our faith. Siya nagkit, wala lang. Siya ang nagsugod. Siya ang sarap kalimpitin. So we need to look at Jesus, the author and finisher of our faith. We need to use these people. You wanted to win? Use this week. Use this week. Starting today. Use this week. Kung sige na lang kagaga, pili na sa. Use this week for things. Kaya rin ang pagkanan. Narinig na ako sa pamangkan sa mulo at tubig sa muling masinapaw sa pamangkan. Bigyan niyo mga panayon sa pamanagan kanimo, Lord. Bigyan niyo mga panayon nino sa pagkinabuhin Kristo kanong mga hinuganin. Kung bigyan mo kami, ubagan, gaman, diyawan, provider, sa di kinakanglan mo, Ginoo, mahinagitan. Mapausahan kami, Ginoo, na nangayon ini, di ang kanimo sa mga usapan. Para makagalayon kami. Salamat kayo, Lord, sa mga minsan, sa inyong mahal ng tulong, na ang naisunan. Tuguti, Lord, na magkastan kini Ginoo sa among kasing-kasing aron kadayon na mong maghabit kayo sa kadayon na mong pagkinabuhi. Nalayon ka, Lord, so nagkatapos na lang mga pag-ampun sa mga kaigsunan, Ginoo. Kung sa mga nagkang panahon, Ginoo, na pakyas, napili sila sa pag-ibugno against the wives of men. Ako mga pag-ampun, Ginoo, mauna niyang adlaw sinundan na sila Ginoo magmadagmaga sa pagpakibiso batok sa pwersa sa kaamay. In the mighty name of Jesus. This is the day, this is the beginning of a powerful battle against the wives of the earth. Salamat tayo. It is all because of you. It is all because in you and through you, Jesus. Your name is powerful. You are the Word. Ikaw kinagpaligid ang tulong ang isunan. Ikaw pa sa ang tugon ang sa pagkuto. You are the living Word that was fulfilled in the present. Salamat tayo, Jesus, for coming into our lives. Welcome na tawag yun. Makalaong kami sa kadapugan from glory to glory.
Kay tungod kanimo, pinati kanimo, malamangan mo ang tanang mga challenges, tanang mga struggles, tanang mga problema, tanang mga persecution, tanang mga balatin, tanang mga kagulian, tanang mga kaistanan, mga magsulat sa kinabuhi. Tungod kanimo, Kristus, sa pinangin kanimo, upihan kanimo. Lord, salamat. You know that words is not enough to say thank you. Thank you, Jesus. Thank you for all the things that you have done in our lives in the past. And the things that you have now, that you are now doing. Lord, nagkakagihipan mo sa aking kinabuhi. Anong mga panahon. And even for the things that you're going to do, Lord, in the coming days, in the future. Our lives is in your mighty hand. Thank you, Lord, that we serve a God who is so loving, a God who is so loving, so kind, so grateful, that we are serving a God that is omnipresent, omnipresent, omniscient, all powerful God. Thank you for being our God, our Savior. Thank you for being our commander, our healer, our master, our king, our friend, our counselor, our strong tower, our strength. Thank you for being our Lord, the Lord of everything. We exalt your holy name. We bless your holy name. There is no other name given among men who we shall say. Thank you, Jesus, for the power of your name, Jesus. Thank you, God. Thank you for everything, O Lord. Thank you. Thou art the God of this we serve yesterday, today, and forever. The God that doesn't change. The God that is so loving, so powerful in the past, and still loving today, and forever loving us, Lord. Salamat, Lord. Thou art the lover of Lords. Thank you, Jesus, for being a lover of us. The glory belongs to you, Lord. We give the glory to you, Lord. Receive the glory. Receive the honor. Our adoration. The praises. The worship that is due to you, Father. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Our Lord. Our Savior. The Savior of the world. The Savior of the world. The Savior of the world. Let your Holy Spirit come upon them right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Let the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit come upon them right now. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit right now. Receive it right now. Spirit. Spirit of the true God. Spirit of the true God. Bless the Holy Spirit.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. Our Lord, our King, our Master, our everything. Jesus. In the name of Amen. Praise the Lord. Hallelujah.